Hi. Good morning, good afternoon na pala dito sa Saudi. Good morning. Good morning sa mga bagong gising. Um, Magla-live ako kasi marami tayong mga katanungan na sasagutin ko. Marami kasing nagsasabi na bakit daw ang veterans ay naghihikayat, ano daw ang mayroon dito. Actually, matagal na yan eh. Matagal na namin yan ina-update, ina-activate ng lahat ng mga chairman. Um, Wala kaming ibang purpose dyan, kundi gusto naming dumami tayo para sumuporta sa ating Department of OFW na lahat halos tayo ay nagpapaluak dyan. No? Hi, good morning po sa inyong lahat mga nanonood dyan. Good afternoon, good evening na yata sa Pilipinas. Um, Kaya ako nagla-live kasi sasagutin ko po yung mga maraming tanong sa akin. Marami daw pong nagsasabi na kaya daw po tayo ay naglilikom ng maraming miyembro kasi daw po ay malapit ng eleksyon. Mali po yun. Dahil wala pa pong eleksyon or kahit man may eleksyon, hindi po tayo politiko sa ating grupo. Ang grupo pong veterans po ay non-politics, non-profits, non-partisan. Wala kaming politiko. Kami po ay isang mga grupo ng mga OFW kasama dito yung mga active OFW kasi ito po pinangalan natin sa mga retired OFW kasi na-founded ito sa Pilipinas, no? So itong retired OFW po na sinasabi natin, sila yung mga tunay talaga na mga veterans na ngayon na nandoon na sa Pilipinas. So tayong mga active OFW, sooner or later, magiging veterans din tayo. So bilong tayo doon, kasama pa yung mga distress OFW. Hi po, kamusta sa inyo? Kamusta sa mga nag-viewers, no? Magpatuloy lang ako. Then, ang mga sapi dito, kasama din yung mga pamilya natin. Kasi bakit po tayo nag-abroad? Para sa pamilya. So, ang aming definition sa veterans po, pangalan ng mga hero, pangalan ng grupo ay grupo ng hero. No? Lahat po kasi ng OFW ay tinatawag nilang um, hero. Saan ba naging hero? Ang OFW po ay economic soldiers. Sila po yung mga sundalo sa ating ekonomiya. Kaya po sila ay soldier. Sundalo sa ekonomiya na tinatawag nating mga bayani. No? Hero sila. Isa sila sa nagsalba sa ating bansa. Now, ang aming pong pagpalaganap dito na naghikayat tayo para sa pagkakaisa po, para sa ating panawagan sa ating Department of OFW na ngayon po ay sa ating pagkakalampag at nagkakaroon tayo ng um, tawag nito, boses, lahat po ng grupo, lahat ng leaders ay nagkakaisa po na kanya-kanyang diskarte, nagmi-meeting ng kanya-kanya pong mga um, um, diskarte at idea nila para lang po mapansin, no? Mapansin tayo sa ating mga mambabatas na dapat po ay i-ano na nila ito, tawag niyan, itatag na ang Department of OFW kasi para po ito sa mga OFW, no? Sa atin, teka lang, baka mag-robot ako. I-ano ko, i-charge ko lang saglit ha, makinig lang kayo sa akin. Tayong mga grupong OFW veterans po ay dumami na. Dumami na po sila, hindi lang po kasi ito isang grupo. Luzon, Visayas, Mindanao na po ito. At mayroon tayong how many chapters we have? From Region 1, I think, Region 13, kasama po yung CER, BARM, at saka NCR natin. So may mga leaders na po yan, no? At nagbuo kami ng iba pang chapters sa iba-ibang bansa. So i-shout out ko lang yung ating mga leaders. Hindi ko kasi alam lahat yung mga account kaya hindi ko sila maipopost. Sana tulungan ako ng mga chairman na hanapin ang lahat ng mga account para maiposting natin sa ating page yung ating mga
chairman para yung lahat po ng mga miyembro or magpapamiyembro pa lang, alam nila sino na ang kukontakin nila kasi ilalagay natin sa ating um, feeds. Kumusta po mga taga Jeddah? No? Actually, mayroon na rin po tayo dito sa Saudi. No? Meron tayong Eastern Region. So, sa atin pong OFW veterans, Luzon, Visayas, Mindanao, may global na rin po tayo. Ina-update lang natin yung mga leaders para po sa paghahanda dahil meron po tayong programa. Dahil bukod po kasi sa pinaglalaban natin ang ating Department of OFW, meron po talaga tayong programa na kung saan legit ito, hindi tayo nananawagan na para lang po pagliligaw sa ating mga OFW. Marami tayong mga commercial ng kung ano-ano. No? Bawal sa ating grupo yun. Wala tayong ganun. Ito po ay talagang may programa tayong sarili. Una po ang OFW Veterans Association. Nakalagay po yan sa ating bylaws na dapat po may sarili talaga tayong ano daw? Nasa, okay, Sir Frank, kumusta po dyan? Kumusta ang ating grupo dyan? Ma'am Hana, gustong sumama si Ma'am Jamie sa OFW Veterans. Nasa Macau siya. Why not po? Welcome po kasi tayo. Tayo po yun. OFW Veterans po ay lahat po ng grupo ay welcome. Then at the same time, sumusuporta din tayo sa mga ibang grupo na may magandang atikain. Actually, ang dami pong mga global and international na po ang veterans na naghahanda rin po sila ng pag-uwi. Kasi po ang OFW veterans na right now, may kausap po tayo. Pinapalaganap po namin na bawat chapter, bawat province, bawat barangays po, na dapat magkaroon sila ng tawag nito, ng chapters at saka yung chapters mayroon silang set of officers. No? Dahil yung ating mga set of officers, pwede natin itong gawa ng programa. May nag-advise na sa atin na isa lang sa legit na programa ay yung cooperatives. So, uunahin natin, itry natin ang ating isang programa, yung isa po yun, yung cooperatives, no? So, legit yan. Kahit naman walang grupo, pwedeng gumawa ng cooperatives at pwede nila itong registered sa CDA. Then, after all, gawa nila ng feasibility studies, gawa nila to ng i-complete nila yung lahat ng mga requirements. So, legit yun, kahit saang bangko yan, tinatanggap yan. So, ito yung ating pinapalaganap sa ating grupo na gawin natin yan. Yan lang ang way na hindi po yun commercial or hindi po yun tinatawag natin na nag-i-scam kasi po yun, bangko po yun. Sila po ang magre-release niyan sa atin. So, gawin natin dyan. Nililinaw ko nga na yung grupo hindi po naghihikayat para po sa politiko. No? Na hindi kami tatakbo. Hindi politiko yung grupo natin. At hindi rin tayo para nagre-recruit para dumami lang. Tayo ay naghihikayat para po sa malakas na puwersa. Magkakaisa, mananawagan tayo na magkaisa tayo na mga OFW at OFW veterans. Kahit anong grupo tayo, pwede nating suportahan ang veterans. No? Kasi wala naman kaming kinakalaban dito. Hindi kami nakikipag-away. Kung baga katotohanan lang kami. No? Pinaglalaban natin ang katotohanan. So itong Department of OFW po, para po talaga to sa mga OFW na lahat po tayo dapat sumuporta dito. Dahil napakaganda po kung ito ay maitatag na lahat na po ng ating mga hinihiling sa gobyerno po nandito. So kung ito pong Department of OFW ay mapasa atin at maitatag na, hindi na po tayo kung saan-saan nang hihingi ng tulong. Mayroon na po tayong departamento na dito lang natin na puntahan ang isang opisina. No? Sige po, Sir Frank. Welcome po siya. Sige, pwede siyang lahat po ng hindi pa member sa atin, pwede siyang mayroon tayong online registration. Mag-fill up kayo dyan. Nakapost naman po lagi kasi nandyan naman po lahat ang ating mga chairman. Pwede po nila yan
i-chat, pwedeng i-kontakin, no? Kasi may mga nakatalaga tayong mga chairman diyan. So, sa lahat ng mga gustong sumama sa ating OFW veterans po, suportahan kasi ito po ay naghikaya tayo para sa power ng OFW, para po malakas ang boses natin. Dahil ito pong OFW veterans, malawak na ito. Marami na tayong membro, no? So, ang amin pong mga chairman dito, i-shout out ko lang no na sana magiging update tayo lagi sa ating National GC. Ang ating Region 1 chairman po ay si Ed Estrada. No? Nandyan po siya sa Region 1. Sakop niya yung mga ilan nga mga probinsya sa ating Region 1. Ang Region 2, si Doktora po Elsa Tempresa. Siya yung chairwoman natin dyan sa Region 2. Pwede nyo siyang, kung nakapaloob kayo sa Region 2, pwede nyo siyang i-chat kung sino po ang naka-in-charge sa lugar na saan ka, kung saan kayo doon. Region 3A ay si Albert Manuel po na marami po siyang grupo pero OFW veteran siya, siya din po in charge ng Ecofwe at saka sa Guardian. No? Pero veterans chairman natin siya sa Region 3A. Sa Region 3B ay si Sir Floro po. Estraliado. Siya po yung chairman ng Region 3B. No? Marami din po siyang hawak na probinsya na kung saan po kayo, pwede niyo siyang i-chat. No? Sa Region 4A naman po, ang ating chairman dyan ay si Chairman Rod Paikana, Region 4A. No? Pwede niyo siyang i-chat or yung mga Laguna, Rizal, Cavite, Batangas, Quezon, pwede niyong hanapin kung sino po ang naka-in-charge dyan. Then, yung Region 4B po, kasalukuyan akong naghahanap kasi yung aming napili sana na mag-chairman, si Engineer Pablo, wala pa po siyang reply. So, naghahanap po kami ng deserving leader na magmamanage sa ating Mimaropa. Yung may time, no? Na good leader siya, devoted, dedicated sa OFW. May time siya para sa atin, ganun. Para po, lahat tayo po, pwede tayong makapag-update at magkaroon tayo ng puwersa sa ating mga OFW. Then, Region 5 po, si Fernando Pitiza, yun nga po, nagkasakit daw siya dyan sa Bicol po. Sana matulungan natin mga taga Bicol, magkaroon tayo dyan ng good leader. Nandiyan naman po si Sir Frank sa Ecofwe, pero at the same time po, busy po si Sir Frank. Pwede po, kasi advisor po yan si Sir Frank sa community veterans. No? Isa po siya sa advisor natin sa national, yung Ecofwe. So, at the same time, talagang kailangan natin magtalaga ng mga chairman. So, sa Region 5 ng Bicol region, naghahanap tayo ng makakatulong ni Chairman Fernando Pitiza. Sa Region 6 po, si Engineer Ranzam Perotti. No? Sa mga taga Region 6 dyan, pwede nyo siyang i-chat si Engineer Ranzam. Then sa Region 7 po, si Christopher Ibiza Cardoza. Siya po yung taga Cebu. Kung sino po yung nakapaloob sa Region 7, pwede po natin siyang i-chat. Kung saang lugar po kayo, ituturo niya kung sino ang chairman. Sa Region 8 po yun si Ma'am Christine Aguilar po, pero kasalukuyang nandyan pa po sa Jeddah, pero uuwi na rin po siya this year para po asikasuhin ang kanyang chapter kasi po in-move natin si Sir Alex Villo para po sa advisor. Magiging advisor siya po sa ating grupong veterans. And then po, isa pa sa Region 9 po, si Chairwoman Tahira po. Si Ma'am Tahira, siya po yung napakagandang leader po sa ating Region 9. Pwede nyo po siyang kontakin mga taga Region 9, mga taga Pagadian City. Shout out mga taga Pagadian City, taga Pagadian City po. Ako, San Miguel pa. Marami po dyan sa ating Region 9. Karamihan po mga OFW po na hindi wala silang update. Pwede nyo po kontakin si Ma'am Tahira. Nandyan po sa Region 9. No? Sa Region 10,
Yun po, naghahanap tayo ng leader sa Region 10. Ang ating Region 11, napaka-active na ano po, napaka-active na leader ang ating chairman diyan, si Sir Danilo. Sir Danilo po ng Davao. Davao po siya. Nandyan po yung ating account niya, no? Proud of you, Sir Danilo, no? Na napalaganap mo talaga yung grupo. So, I hope na magtagumpay tayo sa ating hangarin, no? Marami tayong plano sa ating OFW veterans. Then, ating Region 12, meron na din pong chairman, may mga provincial chairman na din. At saka yung Region 13, no? Hindi ko pa maano yung Region 13. So, ang ating NCR chairman po ay si Sir Pete Orjalis. Siya po yung tinatalaga namin na at the same time coordinator national, na siya po ang nag-aayos at nag-a-activate at nag-update po ng lahat ng chairman at lahat ng miyembro. Sila po John, at sila kasama niya si Secretary Dina Ong, yung National Secretary natin sa OFW Veterans. At kasama din ang ating International Secretary at the same time siya yung interim treasurer na si Ate Carol. Kasama nilang nag-o-organize po talaga sila sa ating grupo. Andyan din po ang ating Caloocan chairman, si Sir Ferdinand. So lagi silang magkakasama, no? Sila Ate Anita Fitil, para po sa pag-iikot ng ating mga opisyalis. So ang atin pong BARM chairman na si Muhaymin. Ate, kamusta po sir? Alam ko po na busy ka, pero I hope na matutukan natin ang ating BARM. Yung ating BARM region po, napakarami nating OFW, na sana po mag-umpisa na din po tayo, no? Mag-umpisa na tayo sa ating mga programa. Unang programa po natin na ipapalaganap po, yung lahat ng mga miyembro natin ay talagang dinidream namin na makasama sa insurance namin, na under ito ni Ma'am Casilda. So, mayroon tayong group insurance sa ating miyembro na ito si Assistant Secretary, yung ASIC natin, si Ma'am Casilda po, nandyan po siya sa company ng insurance. So, pinapasok natin ang lahat ng miyembro, yung certified member natin sa insurance, pero hindi pa natin to umpisahan hanggat po hindi ako dumating muna. Dahil marami tayong pipirmahan dyan. Then, at the same time, meron din po tayong programa, yung sinasabi natin, ipapalaganap natin ang kooperatiba para po makatulong tayo. Yun po ay private po yun sa veterans. Hindi po yun programa ng gobyerno. Marami rin programa ang gobyerno, katulad po ng UWA. Mayroon din po silang programa, yung tulong sa puso. Ito po ay grant sa mga grupo ng mga OFW na kailangan po ang mag-apply dyan is mayroong group. Legit ang grupo, naka-register, then i-comply nyo lahat ng requirements sa UWA, tutulungan po kayo ng ating tulong sa puso po. Nandyan po si Admin Hans Kardak, pwede po ninyong tanungin kung paano. Marami pong in charge dyan, no? Yan ay programa naman ng gobyerno. Sa atin veterans, may programa rin tayo, yung sinasabi ko sa inyo. Ipalaganap ang kooperatiba. Dahil ito po ang pinaka magandang paraan na makapag-umpisa tayo sa ating mga grupo na walang mga kapital. So, dadaan tayo sa protocol na legit. Dahil ito po hindi commercial, hindi ito panghihikayat na basta-basta lang. Dahil ito po, dadaan tayo sa protocol nila na susundin din natin kung ano yung kanilang mga requirements. So, sa mga qualified dito, no, yung mga qualified dito, pwede nating isama ang ating mga active OFW, representative yung kanilang pamilya. Kung sino ang pamilya nila, and then nandyan sa Pilipinas, pwede nating isama doon sa seminar para makakuha tayo ng CDA certificate. So pagka mayroon na kayo noon, CDA certificate, i-ano natin yung ifa-follow natin ang lahat nilang requirements. Ko-complete natin yan. Then isa-submit natin sa
bangko na nasa likuran natin. So, yun. Kahit saan bangko naman po pwedeng i-apply yan. Pero mayroon kasi tayong nag-advise sa atin na tutulong. So, yun po, doon natin yan. Isa-shoutout natin muna tong mga viewers natin. Natutuwa lang din ako sa inyo. Pina-follow nyo ako. No, andito. Teka lang, naghahang pa yata. Naghahang yung aking cellphone. So, sa mga viewers po, maraming salamat kung saan man po kayo. Mag-ingat kayo lagi kasi ang ating pandemic ay hindi pa po tapos. The same time po, no, mga gustong magmiyembro sa OFW Veterans, andyan po ang ating mga chairman. Sa lahat po ng sulok sa Pilipinas, meron na po tayong mga chapters. So, pwede po nating hanapin ang mga chairman natin. Nandyan po ang ating mga chairman. Ang ating chairman po ng regional, nandyan po sila, handa po sila, naka-update po lagi yan, nakaantabay lagi sa ating grupo. Handa po yan sila na mag-alalay sa atin anuman pong oras. No? So, sa mga gustong sumali po ng ating OFW veterans na sa iba-ibang bansa pa, pwede nyo po akong inbox. Then, bigyan ko kayo ng, yun nga yung sa registration natin, bigyan ko kayo ng idea kung paano po natin masuportahan ang lahat ng grupo. Hindi po kasi isang grupo lang ang ating sinusuportahan. Dahil ang OFW veterans po, hindi po ito isang grupo lang na nakasupport tayo. Lahat ng grupong OFW po, nakasupport tayo. Lahat po sila. Maging politics man sila group or OFW group. Katulad po ng OFW Radi, shout out po kay Sir Saga, partner natin sa ating adhikain. Siya po ay napakasipag na leader, no? Na nandyan po sa OFW Radi na lagi po siyang updated. So, ang atin din pong shoutout sa ating Board of Chairman, si Sir Eli Moa po ang Board of Chairman sa ating OFW Veterans na siya din po ang nagkukontak sa ating mga VIP contact kung sino po yung ating concern sa ating mga programa. So, marami po siyang mga ginagawa. So, sa ngayon ay busy si Sir Eli. Hindi pa siya makatutok sa atin. Ganun pa man nakasubaybay siya. So, sa ating mga national advisor, katulad pula nila ni Sir Jao, no? Busy din po sila. Andyan din po sila ni Sir Ruel, siya po yung si Sir Ruel Losong po yung pinaka-international community advisor natin. Siya po yung unang nakagawa ng chapter sa Bataan. So mabuhay ka Sir Ruel, alam ko nandyan ka lang sa likuran. Sana po maipalagana pa natin ang ating chapter dyan sa Region 3A and 3B. Alam natin na may mga magagaling tayong leaders dyan. No? Si Sir Ruel. At andyan din po yung ating masipag na provincial leader si Maria Medina at saka si Sir Puli. At saka yung isa si Marcos sa